Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Akbayan Party List. Ito yung grupo ni na Hontiveros at Percy Sintanya. Mga number one DDX. Diehard Duterte haters. Ito ang title ng kanilang post. Sara's Presidential Declaration palusot for impeachment and ICC charges. No one is surprised. Vice President Sara Duterte's declaration of her 2028 presidential bid is nothing new. Time and again, we have said that seeking the presidency is one of her family's faults to evade calls for justice and accountability, particularly for the alleged extrajudicial killings and plunder that they are accused of. Yet, the timing of her announcement is telling. It comes just days before the House of Representatives is set to hold committee hearings on new impeachment complaints against her, and as the International Criminal Court prepares to examine charges against her father, Rodrigo Duterte. Afraid, obviously, to face the serious charges, she and her family desperately hope to frame them as mere political attacks meant to derail their political ambitions. Sara's presidential declaration is, in effect, a new palusot, an excuse to distract and divert the public. We urge the Filipino people, sige, manawagan kayo sa taong bayan. Tignan natin ang reaction mamaya kung marami bang naniniwala sa Akbayan. We urge the Filipino people not to be distracted or misled. The pursuit of truth, justice, and accountability must not be overshadowed by the ambitions of the accused. Akbayan Party endorsed the impeachment complaints to ensure that all evidence brought to light and that the nation can reach the truth. Every Filipino who meets the legal qualifications has the right to run for the presidency, just as every Filipino has the right to know the full truth behind the serious accusations facing someone presenting herself as the country's next leader. Okay, so nananawagan sila sa taong bayan, huwag kayong mamislead ni Sara Duterte's palusot. Reaction. Tingnan natin 30,000 ang nag-react, 26,000 ang tumatawa, 3,000 lang ang nag-like, 479 ang nag-love. So, ilang percentage ito? Mga 90% maybe. Ang hindi naniniwala, tinatawanan sila. 10% lang ang naniniwala sa Akbayan. Basa tayo sa mga comments. Ay, nako. Halos wala pa akong basang comments dito na pabor sa kanila. Ito. Richard, magtago na kayo sa 2028. Hindi ko na lang basahin yung nag-post It's crying time for Akbayan. Go, BP Sara Duterte. Iyak Akbayan, ha ha ha, ayusin nyo, kulto ninyo. Solid Duterte kami. Prepare na lang kayo ng tactics nyo para talunin siya. You can't deny the fact that BP is the strongest candidate for president in 2028. Inamin yan ni Risa Hontiveros. Tinanong siya. She is the front runner. Kaya nga, sa hanay namin, sabi ni Risa, we will do our best to put up a candidate na kasing lakas niya. Sino yon?
Risa, she presented herself. Available siya pagka-presidente. Depende daw kung sino ang pipiliin. Kaya, dahil gusto niyang tumakbong presidente, very clear na yung impeachment na isinampa nila kay BP Sara is politically motivated para maalis nila si BP Sara na pinakamalakas nilang kalaban. We were not born yesterday, akbayan. Sinasabi niyong pananagutan. Bakit ang Pangulo, Marcos Jr., bilyones, trilyones na ang nalulustay sa gobyerno? Bakit ang akbayan hindi nagsampa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos? Di ba? Wala silang consistency. Mabuti pa yung Makabayan Black. Mas saludo pa ko. Kasi nagsampa sila ng impeachment laban sa Pangulo. Nagsampa rin sila ng impeachment laban sa Vice Pangulo. Ang akbayan. Tahimik sila sa nangyayari sa gobyerno ni Marcos Jr. Bakit? Nagplaplano silang makipag-unite with the Marcos camp. So, makita mo yung pagka-double standard nitong akbayan. So, ngayon, tama yung sinasabi nyo. It's a statement. It's a warning. Magaling ang aming BP Sara. Wise decision. Maraming pumupuri sa ginawa niya yung timing. It's a message to the congressman. So, bahala mga kongresista. Isampa nyo, di okay. Hindi naman kami natatakot. BP Sara hindi natatakot. Kasi nga, ang daming senador na sumusuporta kay BP Sara na may magaling na political strategist si Mr. Lito Banayo. My personal count, sabi ni Mr. Banayo, 16 senators will vote for the acquittal of BP Sara. Yung 8, sabi niya, 4 lang ang sigurado ko na boboto para sa conviction. Sino lang daw yung 4? Risa, Kiko, Lacson, and Soto. Yung iba daw, baka mag-abstain. So, good luck, akbayan. Galingan ninyo pagpatalsik kay BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ana mo og yero. So mag-atop ni karon. Jakat sa pura yun. So muna ni ang iyang atopan. So nindot gyud. Ay sige. Ay no. Sige ipot. Muna sa sabay no, ray no ni si magkano si Itya. Mabukat siya pa no. Nabi ah. Alam manilang sa alam. Bisan ma-kwarto. Tira na natin yung o karon humanag gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So maayo na gyud nga tan-awon kay nahuman naman sa pag-atop. Salamat sa Ginoo. Tabang ko sa Ginoo. Sir Makanas.
kayo salamat sa tabang pagtawag sa sin. SINS sa MUA. Amo O sige kasi nag-sponsor. sa SINS. Pila day ka bulan ni ang kinigi ko ani mo nga atupan nga bago pa na atupan dugay pila ka bulan? Pero lalima. O lima. Lima ka bulan sa kuan so dugay-dugay gyud. So bago pa na atupan. Bago pa. Tungod kay nga naman nga wala mo nakaatop sulod sa 5 ka bulan. Ikay talit og sen. Tungod kay wala ipalit og sin. Oo, so sige, salamat kayo.